Ngayon ay reunion ng mga kaklase. 10 taon na. Hindi ko alam kung kamusta na ang mga kaklase. Liheng. Lin Chachu. Siya ang babaeng niligawan ko ng 3 taon noong high school. Pero ngayon, parang hindi na ako karapat-dapat sa kanya. Kaklase Ling. Bakit ka nandito? Ilang taon na tayong hindi nagkita, bakit ang layo mo? Chachu, ang tagal nating hindi nagkita. Chuchu. Chuchu, ang tagal nating hindi nakita. Ang ganda-ganda mo na. Hoy Liheng, pasok ka na at umupo. Chuchu, wala ka talagang pinagbago. Hindi ko alam kung ikinasal na ba ang magandang Chuchu. Dapat mami ang nanligaw sa iyo noon, di ba? Single pa rin ang aming Chuchu. Hindi ko alam kung sinong binatang may talino ang makakapasok sa puso ng aming Chacho. Akala ko may asawa na siya, sabi nila mayaman ang pamilya niya. Mahirap siguro makahanap ng kapantay sa estado. Balita ko, si Zhao Jiang ang nanliligaw kay Chachu. Narinig ka o, si ER Zhao ay isang elite na galing abroad. Milyon-milyon ang sahod niya. Nga pala Liheng, ikaw ang top student natin noon. Ilang taon na ang nakalipas mula ng graduate. Hindi ka pa rin ba promosyon sa trabaho? Ay. Nag-resign ako kamakailan. Liheng, ilang trabaho na ba ang napasukan mo? Sa totoo lang, dapat tayo ay maging praktikal sa isang kumpanya. Magtrabaho ka ng maayos. Tingnan mo ako nitong 3 taon. Mula sa maliit na empleyado, naging general manager na ako. 5 ang itinaas ng sahod ko. Hindi ka nahiya, tiyo mo ang may-ari ng kumpanya. Normal lang ba na maging general manager sa loob ng 3 taon? Ito. Sa sarili kong kakayahan ako, naging general manager. Liheng, wag mo silang pansinin. Salamat. 10 taon na ang nakalipas mula ng grumaduate tayo. Nagkita ulit tayo. Ngayon, hindi tayo alis hanggang hindi lasing. Halika. Hindi alis hanggang hindi lasing. Dapat tayong mag-inuman ng husto. Chuchu, tagay tayo. Liheng. Gising ka naman. Hindi mo karapat-dapat si Chachu. Liheng, sabay tayong kakain mamayang gabi. Ako ang bahala. Ay. Kakain tayo mamayang gabi. May sasabihin ako sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya sa akin noong araw ng pagtatapos ng college entrance exam. Pero tapos na ang lahat, kailangan nating bumalik sa realidad. Liheng, huwag ka nang umasa. Boss Zhao, mukhang hindi na matagal. Magiging girlfriend Montag na si Ling Chuchu. Hindi makalimutan ni Chachu si Liheng. Naiinis ako kapag nakikita ko yung lalaking yun. Boss Zhao ay matagumpay at mayaman. Huli, mapapasa yo rin si Ling Chuchu. Ano ba ang kayang ipantay ni Liheng sa'yo? Sabi nila, hindi ako makalimutan ni Chachu. Totoo ba yun? Congratulations host, nakakabit ang pinakamalakas na blow to reality system. Kapag nakita ng system na may nagmamayabang sa harap mo,
Bibigyan ka ng system ng Blow to Reality gift package. Ano to? Nagkakaroon ba ako ng hallucination? Liheng, ano nang nangyari sa'yo? Wala, nahulog lang ako. Nasugatan ka ba? Nag-aalala siya sa akin. Huwag kang mapakatigas ng ulo. Tigil. Ano nang ginagawa ninyo? Chuchu, tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Umalis ka. Tara na. Okay ka lang ba? Mabait pa rin siya, okay lang ako. Tara, Betschmate, Shot tayo. Liheng, magaling ka naman. Kulang ka lang sa pasensya. Tingnan mo ako. Noong bumalik ako galing abroad, nagtatrabaho na ako sa Huijin International. 3 taon pa lang. Naging marketing director na ako. Ang sahod ko ay 10 milyon kada taon. May shares pa. Noong isang araw lang, bumili ako ng kondo sa Thompson Riviera. Worth 70 milyon. Kung magiging seryoso ka, pwede kitang i-rekomenda sa AR manager para makapasok ka. Hindi na, okay na ako ngayon. Huwag kang magpakamatigas. Kung sasama ka sa akin, hindi ka mapapahama. Mas mabuti yon kaysa sa wala kang narating ngayon. Mabait si Jiangji. Kung ibang tao yan. Gusto ko lang makita kang mapahiya, ikaw pa ang mapili. Na-detect na nagsisinungaling si Zhao Jiang sa host. Espesyal na regalo sa host ang 80% shares ng Huijin International. Isang bahay SA Thompson Riviera. Ano to? Kanina lang ako nahulog. Baka nasira ang ulo ko, bakit may mga kakaibang tunog sa loob? Ang daming kalat na tunog sa loob. Anong inisip mo, Montag? Sabihin mo na kung sasama ka o hindi. Ang babaw mo naman para sa isang lalaki. Halatang gusto niyang lokohin ako. Ayoko na. Chuchu, nakita Montag yun? Si Liheng, talagang walang utang na loob. Kung ayaw ni Liheng, huwag niyo na siyang pilitin. Hala, Liheng, binilhan ako ng Rolls Royce. Pwede ka bang maging driver ko? Usap tayo sa sahod. Hindi na. Hindi rin ako magaling magmaneho. Bakit kayo ganyan? Hindi kailangan ni Liheng ng trabaho mula sa inyo. Rolls Royce pa. Na-detect na nagsisinungaling si Wang Yu sa host. Espesyal na regalo sa host ang isang Rolls Royce na nakakahalaga ng 2 milyon. Ano ba ang nangyayari sa ulo ko ngayon? Laging may mga kakaibang tunog. Ito ang susi ng kotse sa bulsa ko. Bakit may susi ng kotse? Baka totoo ang mga tunog kanina sa ulo ko. Totoong lahat. Liheng, ano nang nangyari sa iyo? Ah, wala. Baka dahil sa pagkahulog kanina, nahihilo pa ako. Gusto mong umuwi muna sa hotel para magpahinga? Hindi na, okay lang ako pagkatapos ng konting pahinga. Huwag ka nang uminom ng alak, uminom ka na lang ng tubig. Salamat. Baka totoo ang mga boses ng system sa ulo ko. Totoong lahat. Liheng, anong pagpapanggap mo? Kung hindi ka kaklase ko, hindi ko ito ipapakilala sa'yo. Paano ko tumay papayo sa'yo? Hindi ba pwedeng hindi ka magsinungaling? Kakaresign ko lang sa trabaho. Medyo pagod na ako, salamat sa inyong lahat. Tama na yan, usap tayo ng iba. Nga pala, ako ang magbabayad ng lahat ngayon. Huwag kayong makipag-agawan sa akin. Ang tito ko ay shareholder ng Grand Hyatt, kaya 50% off sa akin. Nagsisinungaling pa rin ba si Zhujiang? Na-detect na nagsisinungaling si Zhao Jiang sa host. Ipinagkaloob sa iyo ang 100% shares in the Grand Hyatt International Hotel. At isang black card. Talaga nga. 100% shares ng Grand Hyatt International. Totoo ba? Ang Grand Hyatt International ay kilalang 5-star hotel. Hindi ba baba sa 3 bilyon ang halaga? Nakangarap lang ba ako? Ano ito? Wala. Liheng, bakit ka kakaiba ngayon? Hindi ko rin alam. Parang panaginip lang ang pakiramdam ngayon. Baka nga nangangarap ka ngayon. Chachu. Kung sa panaginip ko ay sasabihin ko sa iyo ang nararamdaman ko. Payag ka ba? Siyempre, payag ako. Talaga? Ang kakaiba mo ngayon, ano ba ang sinasabi mo? Siguro sa isip niya, biro lang ang mga sinabi ko. Kung magsasabi ka ng nararamdaman mo, dapat seryoso ka, hindi biro. Walang maniniwala sa ganyan. Chachu, alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ikaw ay anak ng mayaman at ako ay isa lamang. Walang kwentang mahirap.
Liheng, paano makatapat sa'yo ang lalaking iyon? Kapag nalaman kong nagkarelasyon kayo, hindi ko siya patatawarin. Tatay, sobra ka naman. High school pa lang ako, kami niya. Mga kaibigan lang. Noon, tinulungan niya ako. Pasasalamat lang ang nararamdaman ko sa kanya. Siguro ako lang ang nag-iisip ng masyado. Zanan ga. Chachu. Salamat. Sa gitna ng pagtawa ng iba sa akin, ikaw pa rin ang tumulong. Kahit hinahamak ka ng iba, dapat igalang mo ang sarili mo. Salamat. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Ling Chuchu. Sa mahirap na lalaking iyon. Kukunin ka o si Ling Chuchu. Tara, inuman tayo para sa pagkakaibigan. Pa sa pagkakaibigan. Hindi ko alam kung anong meron ka. Na nagustuhan ka ng aming magandang chocho. Mula pa noong high school. Junjun, ano ba ang sinasabi mo? Junjun, ano ba ang sinasabi mo? Mali ba ako? Gusto na niya ako mula noong high school. Okay ka lang. Parang naipit yung paa ko. Tingnan ko. Parang nalinsad. Pwede mo ba akong samahan sa klinik? Tinuruan ako ng lolo ko nung bata pa ako. Ng mga paraan para ayusin ang mga bali at pasa. Subukan ko kaya. Talaga? Relax ka lang. Alaynan. Ling, ang ganda mo ngayon. Laiheng. Ano ba sinasabi mo? Heto. Tingnan mo, dapat okay na. Talagang okay na. Salamat, buti na lang. Tatawagin ko si Song Junjun. Para samahan ka niya sa klinik. Junjun, ano ba sinasabi mo? Lasing ka. Hindi ako lasing. Paano mo nakuha ang atensyon ng magandang si Chocho? Isang mahirap na walang-wala. Lasing lang yan, nagbibiro lang. Alam ko. Mukhang talagang lasing si Junjun. Hindi ako lasing, maniwala ka. Kaya ko pang sumabak sa second round. Baka dapat umuwi na tayo. Huwag naman, bihira lang tayo magkita-kita. Libre ko kayo sa Red Romance, karaoke tayo. Pinsan ko ang may-ari ng Red Romance. Papakiusapan ko siya para maayos ang lugar natin. Napansin ang pagyayabang ni Zhao Jiang sa host. Espesyal na regalo para sa host. 100% shares in Red Romance Club. Magkano kaya yun? Ano na naman iniisip mo? Chochu, sasama ka ba mamaya? Hindi ako madalas pumunta sa mga ganoong lugar. Pero kung sasama ka, pwede akong sumama sa iyo. Hindi na ako inom. Sabay na tayo. Weiter, bayat. Sir, ito po ang bill ninyo. Umabot ng 1.23 milyon ang total. Cash o card po? 1.23 milyon. Ang mahal naman. Ginoo, ilang bote ng alak ang in-order ninyo dito? Dalawa sa mga ito ay Romani Conti. Ay naku, susubukan kong uminom ng marami. Ziga. Ang tito ko ay si Wang Liming. Binigyan niya ako nito, sinabing 50% discount. Paumanhin po, Gino, ang kupong ninyo ay. Para lang sa maliit na private room na 3 tandang bawas 5 katao. Ito ay malaking room para sa 0 katao. Hindi pwede. Hindi pwede. Zhu Jiang. Hindi ba shareholder dito ang tito mo? Tawagan mo siya. Papalitin na lang natin siya. Sandali lang, T-text KO ang tito KO. Sino ba talaga ang tito niyang si Wang Liming? Hindi ko kilala. Baka pwede na itigil, ako na lang magbabayad.
Hoy Chuchu, paano ka magbabayat? Malapit na dumating ang tito ko. Close din ako sa may-ari dito, baka. Subukan ko. Ito ay 1,230,000. Laiheng ang ipon mo. Hindi sapat para sa isang ulam dito. Tapos makikipag-agawan ka pa sa pagbabayad. Tama. Huwag ka na magpanggap. Itabi mo ang pera mo. Para pamasahe sa jeep pauwi. Liheng, Sige ikaf na. Subukan ko. Kamusta? Paki-check out. Ito ay black card, Gino, sandali lang po. Salamat. Laiheng, ito ay 1,230,000. May ganyan kang pera? Ju, wala ka bang pera para magbayad? Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Imposible naman, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala, tiwala kay Boss Zhao. Laiheng, sigurado ka bang walang problema? Ako. Hindi rin ako sigurado. Bakit ang tagal ng waiter hindi pa bumabalik? Baka peki ang black card. Baka niloloko lang ako ng system. Boss, kumain kayo dito. Bakit hindi mo ko sinabihan? Boss. Boss, tinawag niya akong boss, tama. May 100% ako ng share sa Grand Hyatt Hotel. Ako ang may-ari nito. Ano? Si Liheng pala ang may-ari ng Hotel Hyatt. Imposible. Chu, si Liheng na walang kwenta? Paano naging may-ari ng Hotel Hyatt? May-ari? Kung may anumang kailangan po kayo, sabihin nyo lang sa amin. Ay. Yun nga, nagkikita-kita kami ng mga kaklase ko dito. Kung may gagawin ka, mauna ka na. Opo. Hinihimatay na ba ako sa sobrang alak? Si Liheng pala ang may-ari ng Hyatt International? Laiheng, ikaw ang may-ari ng Hotel Hyatt. Hindi ito tutu, di IBA? Hindi. Maliit lang ang shares ko, maliit na may-ari lang. Dapat mong ipaliwanag ang nangyari ngayon. Hindi ko pa nasasabi. Hoy, Heng, ikaw pala ang hidden boss ng klase natin. Sino bang mag-akala na ikaw pala ang may-ari NG Hyatt International? Bakit ka pa naghahanap ng trabaho? Akala ko ba nagpapanggap ka lang? Wala naman talaga. Tungkol sa pagiging shareholder ng Hyatt. Biglaan lang din sa akin. Grabe ka, Liheng. Niloko mo kami ng husto. Sinadya mo to, di ba? Baka naman ikaf ay, hidden kit? Akala ko ba wala kang koneksyon, Liheng? Laiheng, kung hindi mo to ipapaliwanag ng maayos, hindi kita patatawarin. Ang lalim pala ng itinatago nitong to. Kakakuha ko lang ng mana ng lolo ko. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Parang panaginip pa rin sa akin, kaya wala akong magawa kundi isisi sa lolo kong pumanaw na. Si, kanina, sabi ni Jujiang, kumanta da tayo? Oo. Tara net kumanta. Pinsan ko ang may-ari ng Red Romance. Tara, doon tayo. Oy, teka. Tawag muna ako. Par, may available pa bang private room sa inyo ngayong gabi? Nabook na lahat ng private room. Par, baka naman pwede kang makaisip ng paan? Sige. Alam ka una. Pasensya na, wala nang available na private room sa Red Romance ngayong gabi. Lipat na lang kaya tayo ng lugar? Jujiang, hindi naman tama, tu. Wala talagang available na private room sa Red Romance. Narinig nyo naman ang tawag ko. Unawain nyo na lang. Biglan lang din kasi. Oo. Kung wala talaga, uuwi na lang ako. Hindi natin alam kung kailan tayo magkikita ulit. Kailan pa kaya tayo magkikita? Teka, Chachu. O sige, ako na lang ang magtatanong. Ano ba, nagpapanggap ka pa? Kahit ako, hindi makakuha ng private room. Ikaf PA kaya? Talaga lang. Tinanong ni Brother Zhao ang boss. Ano ang ibig sabihin ng pagkuha mo ng telepono? Tumingin ka sa akin, Brother Zhao. Liheng, wag na. Chuchu. Huwag kang makinig kay Liheng, nagbobola lang yan. Subukan ko. Zino ka BA? Mahirap talagang makakuha ng private room sa Red Romance Club. Oo, payagan ni Brother Heng ang pagsubok. Brother Heng ay isang nakatagong boss. Anong boss? Nagpapanggap lang yan para magpabango. Gusto lang niyang mapansin ni Ling Chuchu. Sa tingin ko, yung pagbabayad kanina, pinapalabas lang niya yon. Sumasang-ayon ako sa idea ni Brother Zhao. Sa tingin ko, si Liheng ang nagpauso nito. Ang harsh naman ng mga sinasabi ninyo. Harsh BA? Mali ba ako? Ikaw na mahirap, makakakuha ng private room sa Red Romance? Liheng, wag na. Okay lang kung hindi makapag-book.
Hello, Manager Wang, pupunta kami ng mga kaibigan ko. Gusto naming kumanta. May available pa ba kayong private room? Ah, si Jay. Nagpapanggap ka pa, nakakatawa. Hindi ka nakakuha, di ba? Nakuha ko, room 888. Ano? Imposible yan. Nakakuha ka talaga ng private room. Lahat ng private rooms sa Red Romance Club ay reserved na. Pero may isang Diamond E room. Pwede tayong kumanta doon mamaya. Diamond VIP Room SA Red Romance? Ang minimum spending per hour ay 600,000. Minimum spending na 600,000? Liheng, Huwag Montag kaming lokohin. 888 pribadong kwarto. Hindi ba ito para sa pinakamataas na EI? Hindi madali pa sa akin na pumunta sa nakatatandang kapatid na lalaki Heng. Nakakuha ka pa ng room 888. 600,000 per hour. Hindi namin kaya yan. Liheng. Hindi mo kami sisingilin, di ba? Siyempre hindi. SA tingin ka o. Si Liheng ay alam na hindi tayo maglalakas loob na pumunta. Kaya sinadya niyang sabihin iyon. Liheng, sigurado ka bang pupunta? Huwag kayong mag-alala, ako ang magbabayad ngayong gabi. Talaga? Tara, dahil si Heng na ang nagsabi, alis na tayo. Pupunta ako, Langheng, pero sasabihin ko muna ang totoo. Huwag kang luluhod sa huli para makiusap sa akin. Liheng, ano ba talaga ang nangyayari? Saan galing ang pera mo? Chachu, ito. Hindi ko may paliwanag ngayon. Kung sasabihin kong minana ko, maniniwala ka ba? Sa tingin mo, maniniwala ako. Zinubi at halaga si Liheng? Baka nagtatago lang siya ng totoong pagkatao. Wow! Ito ba yung Rolls Royce? Na binili lang ng tatay mo para sa iyo? Yung sa akin ay nakareserve pa lang, hindi pa nakuha. Hoy, Liheng! Hindi ka ba anak taxi? Sumakay ka na lang sa sasakyan ko. Ah, hindi na. Tumawag na ako kanina. Para kunin ang sasakyan ko. Chuchu, sumakay ka sa sasakyan ko. Jiang, ito ay Mercedes Maybach. Walang problema. Chachu, sumama ka sa akin mamaya. Chuchu, paano siya sasakay sa sira mong sasakyan? Ito talaga ang sasakyan ko. Naku, Liheng, may Rolls Royce ka pala. Heng, ang galing mo pala. Mali pala ang tingin namin sa iyo. Yung Rolls Royce na binili ng tatay mo, hindi kaya ito rin ang modelo? Talagang sinabi mo pa. Nakbiro lang ako kanina. Yung sa akin ay ordinaryong modelo lang. Hindi katulad ng kay Heng. Talagang sa fairy tales lang nangyayari. Ang pagmamahal ng prinsesa sa mahirap, tulad lang ni Liheng. Ang dapat kay Chacho. Na tunay na special. Bakit hindi ko siya inagawan agad? Sino ba ang nakakaalam kung saan niya kinain yung sasakyan na yan? Ano ba yung kaya bangan mo? Tara na, huwag nang mainggit. Chachu. Baka gusto mong sumakay sa sasakyan ko. Naghihintay pa ang driver ko. Sige, magkita na lang tayo sa Red Romance. Director Lee, may paraan ako para makasakay si MS Chachu. Sa iyong sasakyan. May paraan ka? Oo. Hoy, Lao Liu, ako ito. Sigurado na, Director Lee. Talaga? MS, pesensya na. May problema ang sasakyan, hindi ito makakagalaw sa ngayon. Ito na kaya ang tadhana? Ah, okay lang. Siguro hindi pa malayo ang kaklase ko. Sasakay na lang ako sa kanyang sasakyan. Naayos na ang sasakyan, hintayin mo ako sa Red Romance. Siege, MS. Chachu, anong nangyari? Sabi ng driver ko, may problema ang sasakyan. Kailangan kong sumakay sa iyong sasakyan. Sige, bilis, sumakay ka. Hindi mo pa ako naipapaliwanag. Huwag kang umasa na mapapatawad kita agad. Sige, handa akong makinig sa anumang utos mo. Ang daldal mo. Mukhang masaya ang buhay mo nitong mga nakaraang taon. Ako pa naman ang laging nag-aalala para sa iyo. Nitong mga nakaraang taon. Ako talaga. Noong nag-graduate tayo, bakit bigla kang nawala ng walang pasabi?
Noon, masyado akong mahiyain. Alam mo ba, ilang taon kitang hinanap. Pasensya na. Director Lee, yung regalong pinapaghanda mo sa akin. Halos tapos na. Regalo? Anong regalo? Yung regalong pinapaghanda mo sa akin. Naiintindihan ko. Ako ang madaldal. Yung regalo. Pwedeng mamaya na lang i-deliver. Opo, Director Lee. Huwag mong isipin na okay na lahat dahil lang nagsorry ka, basta. Hindi kita mapapatawad agad. Huwag ka nang magalit. Maligayang pagdating sa Red Romance Club. Ito ang class. Nasaan na si Leiheng? Talagang si Jiang lang ang may ganitong klase. Kung si Leiheng, wala nito. Nasaan na sina Leheng at Chachu? Baka umuwi na lang kay nanay? Takot na at hindi na darating? Sinong nagsabing hindi ako darating? Maligayang pagdating, boss. Boss. Si Brother Heng pala ang may-ari ng Red Romance. Basta Jiang, hindi pa sinabi Montak. Napinsan mo ang may-ari ng Red Romance? Brother Jiang, paano ito nangyari? Si Leiheng ang may-ari ng Red Romance? Hindi ko alam. Yon. Ako na pala talaga ang may-ari ng Red Romance. Ang ganda naman ng sistema na to. Ilan pa ba ang mga bagay na itinatago mo sa akin? Chochu, pakinggan mo muna ako. Hindi kaya pamana na naman ito ng lolo mo? Kung sasabihin kong minana ko ito sa lolo ko, at binili ko, maniniwala ka ba? Ano sa palagay mo? Ako rin, napagbintangan lang. Director Lee, naayos na ang private room ninyo. Maligayang pagdating, Director Lee. Sige na, umalis na kayong lahat. Magtrabaho na kayo sa mga dapat ninyong gawin. Sandali. Sino ang pinsan ni Zhujiang? Supervisor Zhu. Madalas mo bang ginagamit ang iyong koneksyon para bigyan ng private room si Zhujiang? Hindi po, Director Lee. Paano ka umakagawa yun? At dito sa lugar na ito, paano kayang-kayang bayaran ni Zhao Jiang? Sigurado ka ba? Kapag nalaman kong ginamit mo ang iyong posisyon para sa pansariling interes, alam mo ang kahinatnan. Director Lee, alam ko wala po ang ginawang ganun. Siya ang nagpakilala sa akin, pero hindi ko siya pinagbigyan. Magaling. Basta't magsumikap kayo at magpakita ng magandang performance. Lahat kayo ay may pagkakataong umasenso. Director Lee, si Zhao Jiang ay isang walang kwenta. Gago ka. Magkamag-anak tayo. Magkasama tayo mula pagkabata. Paano mo nasabi yon sa akin? Huwag mo akong kausapin tungkol sa pagiging magkamag-anak. Malayong kamag-anak lang tayo. Naiintindihan mo ba? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Totoo na nag-aral si Zhao Jiang sa abroad. Pero wala siyang tunay na kakayahan. Pati ang pera para sa pag-aaral niya sa abroad. Hiniram lang sa amin. Hanggang ngayon hindi pa rin nababayaran. Kaduk Stern ka. Ako ay isang elite na galing sa abroad. Siya ang nagsisinungaling. Ginagawa lang niya ang lahat ng ito para sa pagkakataong makilala ang anak ng pamilya Ling at maging isang gintong nobyo. Zhujiang, nakakadiri ka. Chuchu, Pekingan Montag ako. Chuchu. Tara, Sige po, Director Lee. tara, pumunta na tayo sa private room para kumanta. Brother Heng, hindi ko akalain na ganito kalalim ang itinatago mo. Hanga ako sa iyo, Heng. Talagang ikaw ang the best. Kung pa sa iyo, si Zhao Jiang ay wala lang. Tigilan mo na, ayaw kong makarinig ng kayabangan. Sige, Heng, ingat ka. Chuchu, nalala ka o. Hindi ba't nanalo ka ng singing contest? Kantahan Montag naman kami. Amateur lang yung contest na yun. Baka dahil lang. Sa tatay ko kaya ako nanalo. Huwag kang mahiya, kantahan mo na kami. Ang ganda, Chuchu. Pwede ka na maging singer. Chochu. Ang ganda ng boses mo. Huwag mong isipin na papatawarin kita dahil pinuri kita. Seryoso ako. Leheng, ikaw naman ang kumanta. Hindi ako marunong, huwag na lang. Parang hindi pa kita narinig kumanta. Dahil nandito ka na. Kailangan mong kumanta. Sige, maghahanda muna ako. Kung ganun, ako muna ang kakanta.
Marunong ka bang kumanta? Noong high school pa yon. Laging sumasabog ang boses mo, nakalimutan mo na. Ano Heng, sinasabi Montag? Ako ang Zhang Tsuyu ng Lincheng, ang hari ng kanta. Sige, kakanta ako. Napansin ang pagyayabang ni Wang Kao sa host. Binigyan ang host ng divine singing skills. Grabe, may ganito pala. Till death do us part. Oy, tihil. Ang ingay mo, mabubingi ako. Hoy, Heng, hindi pa kita narinig kumanta. Kantahan Montag naman kami. Ang galing mo, Heng. Parang original artist. Heng, hindi mo kami pinapahinga. Hindi ko inasahang ganun kagaling ang boses mo. Laiheng, ang daya mo. Ang ganda pala ng boses mo, tapos sasabihin mong hindi ka marunong. Liheng, ang ganda pala ng boses mo. Hindi naman dapat ganyan ang pagpapakumbaba. May gusto siguro sa puso ni Laiheng. Kaya ganyan ang emotion sa kanta. Sige, kantahan niyo na kami. Kantahan nyo na kami. Sige na, kantahan niyo na kami. Sige na, sige na. Tumigil kayo. Sino si Liheng? Dalhin niyo siya dito. Ano ang gusto ninyong gawin? Ito ay 2 kontrata ng paglipat ng pag-ari. Pirmahan mo na, kung hindi, ang mga kasama ko ay hindi marunong maging magalang sa babae. Pag-isipan mong mabuti. Alam niyo ba kung sino siya? Siya ang anak ng pamilya Ling, si Ling Chachu. Isang mayamang dalaga pa. Hindi ko pa ito nasubukan. Liheng, huwag mong pipirmahan. Ano ang gagawin? Ang mga to ay may malinaw na layunin. Halatang ako ang target nila. Baka mga tauhan ni Zhujiang. Dapat niyong malaman ang kahihinatnan nito. Ngayon, pipirmahan mo yan kahit ayaw mo. Kung hindi, walang makakalabas. Kuya, pwede bang patawarin mo na kami? Ano ka, Bea? Sige, atakehin ninyo. Hulihin ninyo ang mga babae. Tigil. Pipirmahan ko. Ang matalino ay sumasabay sa agos. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Pipirmahan ko, pero paalisin muna niyo sila. Pipirmahan ko agad.
Anong karapatan mong makipagnegosasyon? Pirmahan mo, tapos paalisin sila. Liheng, huwag mong pipirmahan. Malapit na ang mga bodyguard ko. Liheng, kapag napirmahan mo yan, wala ka nang matitira. Tingnan natin kung si Ling Chachu ay magkakagusto ba sa'yo, isang walang kwenta. Baka pwede kong i-trigger ang sistema. Kung paunahin niyo silang umalis ngayon, hindi ko na kayo pag-initan. Ano ka, nagbibiro? Ayoko lang ng away, pero kung gusto ninyo, kaya kong labanan ang 10. At patumbahin kayong lahat. Liheng, ano ang sinasabi mo? Ngayon pa siya nagyayabang. Gusto mo bang mamatay? Heng, pirmahan mo na lang. Huwag mong piliin ang pera kaysa buhay. Ano ba, yang narinig ka o? Sabi nitong walang kwenta, kaya niyang labanan ang 10. Ikaf? Ano, hindi ka naniniwala? Ilang taon na akong naglalaro sa lincheng. Kaya kong daigin ang 10 kalye, kung kaya mong labanan ang 10. Dapat kaya kong labanan ang 100. Nadetect ang pagyayabang ni Zhang Hu sa host. Ibinigay ang skill na 1ES100 sa host. Nagawa. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, huwag mo akong pilitin. Kung hindi, masasaktan kayo. Nabaliw na to sa takot. Liheng, huwag nating galitin siya. Huwag kang mag-alala, ipagkakatiwala ko sa'yo, magiging maayos ang lahat. Hoy, bata, kung hindi mo kayang pahalagahan, naghahanap ka ng gulo. Mga kapatid, zugurin ninyo. Bugbugin ang lalaki, at hulihin ang mga babae. Magpahinga ka muna, matatapos din ito agad. Liheng, mag-ingat ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Naku, ang dami nila. Lahat sila ay napabagsak ni Kuya Heng ng mag-isa. Kuya Heng, ikaf ang iking Diyos. Mulan gayon, ako na ang iyong alalay. Nakakatakot talaga. Kuya Heng, Special Forces KBA? Sabihin mo sa akin, sino ang boss mo? Naku, ang galing pala ni Liheng sa away. Ang aming boss ay ang may-ari ng Red River Club. Nasaan si Zhujiang? Si Zhao Jiang ay nagkukubli sa pintuan. Malapit ka nang mamatay, gusto mo pang tumakbo? Ikaf, hindi kata. Liheng, kung gagalawin mo ako, hindi ka pababayaan ni Kuya Ma. Nasaan ang manager? Paumanhin, directly, hindi ko kayo naprotektahan na maayos at pati ang club. Hindi malaki ang problema, pupunta ako sa Red River Club. Tulungan mo akong alagaan ang aking mga kaklase. Ang Red River Club ang pinakamalaking katunggali natin. Hindi ka dapat sumugod sa panganib. At saka, walang awa ang kalaban, galing sila sa sindikato. Kuya Ma, may masamang balita. Napatumba si Zhu Jiang. Ano? Napatumba si Zhao Jiang at ang kanyang mga tao. Kuya Ma, kung hindi ako nagbantay sa pintuan ng club at mabilis tumakbo, lahat kami ay magigipit. Nasaan na ngayon si Zhao Jiang? Narito. Salamat sa kanya. Kaya may dahilan akong paghigantihan ka. Ikaf si Liheng? Sa tingin mo kaya mong paghigantihan ako? Nakalimutan mo na ba? Noong high school, ilang bises kitang binugbog? Siyempre naalala ko. Kaya't narito ako para maghiganti. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Ang una, lagdaan mo ang kontratang ito. At ibigay mo sa akin ang Red River Club. Tapos umalis ka sa Lincheng at magpahinga ka na lang. Ang pangalawa, bugbugin muna kita. Bago mo tanggapin ang kontrata. Pero sa oras na yon, hindi ka na makakapagpahinga ng maayos. Mga kapatid, sugurin ninyo siya. Mga kapatid, sinabi ni Chairman Lee, kung sino ang pipili na umalis ngayon, makakatanggap ng pera, first come first served, pag naubusan wala na. Kuya Ma, hindi mo kayang talunin si Chairman Lee. Mga traidor ang mga pinakain mo. Napag-isipan mo na ba? Sagis pipirma ako, pero may kondisyon ako. Si Zhao Jiang dapat ako ang bahala. Walang problema.
Kuya Ma, ano ang gagawin Montag? Umalis na silang lahat ah. Alaynan, Okay lang, ikaw kamusta ka? ako, okay na ako. Laiheng. Salamat. Maraming beses mo na akong iniligtas, isang beses pa lang kita nailigtas. Anong pasasalamat? Saan tayo pupunta mamaya? Tumawag sa akin ang nanay ko kanina, pinapauwi ako agad. Samahan na lang kita pauwi. Dati akong puyat hanggang madaling araw. Okay lang kahit medyo late umuwi. Sige na nga. Miss na miss ko yung panahon natin sa school. Nung nasa entablado ka at sumasayaw. Ang ganda-ganda mo talaga. Talaga ba, Liheng? Ang laki ng pinagbago mo. Bigla kitang hindi na maintindihan. Bakit bigla kang naging ganito kagaling? Ito, sa susunod na lang kita ipapaliwanag. Itong mga nakaraang taon. Saan ka ba talaga pumunta kung sana mas maaga kang dumating? Bakit mo nasabi yon? Magpapakasal na ako sa susunod na buwan. Bakit biglaan ang kasal? Sino yung lalaki? Hindi ko alam. Arranged marriage. Kakagaling lang niya sa abroad. Gusto mo ba siya? Hindi ko pa siya nakikita. Hindi naman kailanman naging concern ng tatay ko ang nararamdaman ko. Mula pagkabata, para akong puppet. Na mahigpit niyang hawak. Mula high school. May gusto na ako sa isang babae, napakaganda niya. Para siyang inkanto. Chachu, mahal kita kung papayag ka lang. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Noon, palagi kong iniisip na masaya ka. Kaya tahimik akong umalis. Pero ngayon, naglakas loob akong bumalik sa'yo. Chachu. Gusto kong ako naman ang magprotekta sa'yo. Pwede ba? Chachu. Sabay tayong bumalik sa Ling family. Laiheng. Alam mo ba kung ano ang haharapin mo? Sa tingin mo natatakot ako? Hindi ko alam kung bakit. Bigla ka nang naging napakalakas. Marami pa akong hindi mo alam. Laiheng. Lanan, Bigla mo akong napapanatag. huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Ikaf pala. Ang gagawin ko ito. AMEA. Huwag kang masyadong pamilyar. Kilala kita. Hindi ko akalain na maglakas loob kang pumunta dito. Hindi ko inakalang maalala mo pa ako dito. Walang hiya kang anak ka. Lumuhod ka. Si Chu ay diretso dito mula sa airport para makita ka. Ikaw naman, anong oras na? Gayon ka lang umuwi. Chuchu, kahit na pasawe kaminsan. Paano namin maasahan ang malaking negosyo ng Ling family? E di ibigay na lang natin kay Suyuan. Gago. Sa tingin mo interesado, si Chu sa maliit nating yaman? Ang pamilya ni Chu ay kilalang kilala sa Beijing. Interesado siya sa'yo dahil magkasama kayong lumaki. Anong oras na, nasa labas ka pa rin? Ngayon, ay reunion naming magkaklase. Okay lang sana kung reunion. Dinala mo pa itong lalaking ito sa bahay. Paano kung makita ni Chu? Ano ang isipin niya? Tito. Si Chachu ay girlfriend ko. Ikaf? Hindi ka karapat-dapat. Tito. Seryoso ako sa sinasabi ko. Poprotektahan ko si Chachu. Hindi ko siya pababayaan. Anak, masyado kang mayabang. Ang kilalang pamilya ni Chu sa Beijing. Ayaw mo bang pakialaman? Gusto kong subukan. Walang kakayahan. Maghiwalay na kayong dalawa agad. Kung hindi, hindi mo kayang harapin ang mga consequences. Hindi kakasal si Chachu kay Suyuan. Sigurado ka? Hindi ako nagbibiro. Chu-chu. Hiwalayan mo na itong batang ito agad.
At manatili ka lang sa bahay ngayong buwan. At takasalan mo si Chu. Kung hindi, magdudusa ka. Papa, dati hindi ako nangahasumuway sa'yo. Pero sa bagay na ito, hindi kita susundin. Hindi ko kilala si Xuyuan. At lalong hindi ko siya pakakasalan. Ngayon, matapang ka na, hindi mo na ako pinakikinggan? Tito, may sariling desisyon si Chachu. At susuportahan ko siya. At magiging sandigan niya. Anong kayabangan mo, mahirap ka lang? Kung wala ang tulong ni Chu, ang Ling Group natin, isang buwan na lang, babagsak na. Pagdating ang panahon, papakainin mo ba siya ng hangin? Laiheng, alam kong gusto mo si Chachu. Pero malayo ang agwat ng estado ninyo. Tito, paano kung sabihin kong kaya kong tulungan ang Ling Group na malampasan ang krisis na ito? Akala mo ba ang krisis ng Ling ay malulutas lang ng ilang daang libo? Naku, nakt adaldal KPA. Katava-tava. Ao, palayasin siya. Huwag ninyong galawin. Hindi ko papayagan. Chuchu, huwag kang magalaw. Para rin ito sa ikabubuti mo. Kung magpupumilit ka pa, kapag dumating si Tzu, magiging mas malala ang mga bagay. Itapon siya. Ayaw ko na siyang makita. Anong nangyayari? Sinabi ko, poprotektahan ko si Chachu. Kahit sino pa man, hindi siya maagaw sa akin. Akala Montag di anasagang ka? Solusyon ba ang pananakit? Tito, ano ba ang solusyon? Pera lang ba ang solusyon? Marami rin akong pera. Sino itong mayabang? Xu, bakit ka nandito? Tito. Chuchu. Alam kong ayaw mong pakasalan ako. Pero hindi mo naman kailangang maghanap ng ganyang lalaki para lang ipali sa akin. Valang itsura. Walang kakayahan. Ano ba ang nakikita mo sa kanya? Kung may kakayahan man o wala, hindi mo naman dapat husgahan. Huyuan, huwag kang makialam sa aming pamilya. Magiging pamilya na tayo. Pinangako na sa akin ni Tito. Magpapakasal tayo sa susunod na buwan. Ang pangako niya ay sa kanya lang. Kung gusto mo, siya na lang ang pakasalan mo. Chuchu, ano ba ang sinasabi Montag? Wala ka na bang respeto sa akin bilang iyong ama? Hindi ako magpapakasal sa kanya. Chuchu, hindi pa sinasabi sa iyo ni Tito. Ang inyong pamilya ng Ling ay may malaking problema ngayon. Kung tayo ay magpapakasal, ang aming pamilya ng Chu ay mag-i-invest ng 3 bilyon sa Ling Corp. Ginagamit ang pera para pilitin si Chachu na magpakasal. Napakabastos. Tatay, dahil sa 3 bilyon, ipagbibili mo na ako. Chuchu, pikinggan Montag ako. Para din naman sa iyo ito. Mas mataas ang kalagayan mo ngayon. Mas mabuti ito kaysa sa pakikasal sa mahirap na ito. Mas mabuti ng libo-libong bises. 3 bilyon lang pala, akala ko malaking halaga. Ako na ang magbibigay. 3 bilyon ito. Huwag kang mag-alala. 3 bilyon lang naman. Nakakatawa. Sino ka ba? Hindi mo kaya ang 3 bilyon. May 10,000 ka ba sa buong katawan mo? Tito, handa akong magbigay ng 3 bilyon, walang kapalit na shares sa Ling Corp. Pwede mo bang ipakasal sa akin si Chachu? Totoo ba ang sinasabi mo? Meron ka talagang 3 bilyon. Tito, tita, huwag kayong magpadala sa kanya. Naniniwala ako kay Liheng. Tito, bukod sa 3 bilyon, magdadagdag pa ako ng 3 bilyon sa Ling Corp, walang kondisyon. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Ito, talagang naniniwala ka sa kanya? Halatang gusto lang niyang kumita nang walang puhunan. Kahit 3 bilyon PA yan. Tingnan mo, may isa 0, 000 ba siya? Salita lang yan, paano kami maniniwala sa'yo? Sandali lang, tatawag ako. Mukhang may lakas ng loob, tong batang to. Baka may tinatago. Hindi ko pa to nakikilala dati. Hoy, tol, huwag kang magpangga. Ano, Su, kinakabahan ka na? Kakabahan? Hindi pwede. Mag-inject ng 6 bilyon sa Ling Corporation. Hoy, ano?
Alam kiyo ene. Tatay, ano nang nangyari? Kakakuha lang namin ng 6 bilyong puhunan mula sa Huijin International. At hindi humingi ng kahit anong shares ang Huijin International. 6 bilyong puhunan, walang shares. Oo, paano yun posible? Bakit Maki? Invest ang Huijin International SA Link? Zino ka talaga? Anong koneksyon mo sa Huijin International? Tito, dahil nagawa ko na, sana tuparin mo rin ang pangako mo. Tatay, sinabi ko na sa'yo, kaya nilihing to. Nag-invest ka ng 6 bilyon sa amin. Anong kondisyon, sabihin mo? Tito, totoong mahal ko si Chachu. Walang kondisyon ng investment na to. Walang kondisyon. Noong high school pa lang, gusto ko na si Chachu. Gagawin ko lahat para sa kanya, kahit walang kapalit. Leheng. Salamat. Baka may plano lang talaga ang Huijin International. Sinamantala lang nitong batang to. Ksu, desisyon ko na, talagang tatanggalin ang kasunduan sa Su family at ipapakasal si Chachu kay Laiheng. Tito, sigurado ka na ba talaga? Walang interes sa'yo ang anak ko. Pasensya na. Sige, hindi pa tapos tu. Alis na tayo. Liheng, hindi ko inasahan na ganito ka na pala pagkalipas ng ilang taon. Walang anuman yon. Kung ganon, sana po, Tito. Huwag nang pahirapan pa si Chachu sa hinaharap. Siyempre hindi. Chachu, Ano ba talaga ang pinanggalingan ng manugang natin? Ma, ano ba sinasabi mo? Dapat mong hawakan ng mahigpit ang ganyang manugang. Hindi ito pagiging materialista ni Ma. Tignan mo, hindi ka na rin bata. Sabihin Montag. Gusto mo ba siya? Ang galing niya, siguradong maraming babae ang nanliligaw sa kanya. Dapat kang magmadali. Ma, huwag ka nang magsalita. Nag-alala lang si Ma para sa iyo. Liheng, labas tayo. Ano ba talaga ang pinanggalingan nitong Laiheng? Hindi ka o rin alam. Noong high school, hindi halata ang kanyang kakayahan. Hindi ko inasahang ganito kalalim ang kanyang background. Nagawang mag-invest ang Huijin International ng 6 bilyon ng biglaan at hindi humihingi ng anumang kapalit. Baka siya ang misteryosong may-ari ng Huijin International. Itong batang ito, malamang isang hidden prince na mayamang pamilya. Sa madaling salita, huwag na nating alamin pa ang kanyang pagkatao. Alamin mo kung ano ang pinanggalingan nitong Liheng at kung ano ang relasyon niya sa Huijin International. Opo, Xushe. Liheng, naalala ko na. 15, 10, inom. Suiwan, Hoy, Heng Kuya. Bilisan mo, uminom ka ng ilang baso. ay ang tagal na nating hindi nakita. Matagal na rin kitang hindi nakita. Baka may tinatago ka sa amin. Nag-asawa ka na ba? Hindi pa ninyo alam? Si Liheng at si Ling Chuchu. Hoy, ano ba sinasabi mo? Oo. Wala, nag-business trip ako kamakailan. Sa pagpunta ko roon, may nakilala ka bang babae? Lasing ka na ba? Ano ba sinasabi mo? Anong lasing? Turuan kita ng mga teknik. Pwedeng isang gabi, isang bises. Na-detect na nagsisinungaling si Tsuiwan sa host. Espesyal na regalo sa host ang isang gabi, isang bises na kasanayan. Suiwan, sinasabi ko sa'yo, huwag kang magsinungaling, okay lang. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako nagpupula. Sige, mukhang lasing ka nga talaga. Lasing. Paano ako malalasing? Ako ay Epsilon. Hindi nalalasing kahit ilang baso pa. Na-detect na nagsisinungaling si Tsuiwan sa host. Ibinigay sa host ang skill na di nalalasing kahit magtagay. Sige, maniniwala na ako sa'yo, okay? Ano ka ba? Dahil ka nalalasing? 2 bote lang ng beer, hihiga ka na. Hayaan mo na, si Suyuan kasi, kakabrek lang. Malungkot lang siya. Laging nanlalambing sa huli. Vala ring na pala. Break? Paano ako mabrebreak? Ako ang prinsip na gusto ng lahat.
No, in high school PA ako. Ako on campus heartthrob. Maraming babae ang may gusto sa akin. Na-detect na nagsisinungaling si Tsuyuan sa host. Ibinigay sa host ang skill na gusto ng lahat. Sige, ikaw on heartthrob. Maraming babae ang may gusto sa'yo. Happy ka na? Suyuan, seryoso akong sasabihin sa'yo. Huwag ka nang magsinungaling, okay? Nandito kami para sa'yo, pare. Hayaan mo na. Isipin mo na lang, kakabrek lang niya. Huwag na natin siyang awayin. Hayaan mo na siyang magyabang. Bakit kayo nandito? Pwede ba akong sumama? Medyo madumi dito. Hindi ka ba nandidiri? Bakit ako madidiri? Wala ba akong karapatang kumain ng barbecue? Hindi ko sinasabi yon. Ate. Tara, upo ka. Salamat. Ate. Anong ate? Yung sinasabi kong ate. Siyempre siya ang girlfriend ni Kuya Heng. Ikaf pala. Salamat. Nagkajowa ka na, di mo man lang sinabi sa amin. At, Ziling Chuchu PA, ang campus crush no NG High School. Kilala niyo pala ako. Kilala. Ziling Chuchu, ang campus crush no NG High School. Sino ba ang hindi nakakaalam? Kahit hindi tayo magkaklase, ay narinig ko pa rin ang pangalan mo. Ate, kakabrik lang NG Tropa KO. Malungkot siya, lasing na yan, huwag mo sanang isipin. Liheng, ang Sama Montag naman. Nagjowa ka na pala, hindi mo man lang sinabi sa amin. Dito kayo pa ipakita sa amin na single pa kami, no? Wala akong ganong intensyon. Sinusuyo ko lang si Chachu. Ayaw pa niya sa akin. Sino nagsabing ayaw ko? Kuya Heng, mahihain si 8. Ikaw ang dapat mag-first move. Nakikita ko na, ayo talaga ngayon ang nagpapakilig sa amin. Pero kahit ano piaman, Kuya Heng. Celebration ng pagiging taken mo, shot tayo. Tara, tagay. Kuya Heng, wala kaming masyadong kakayahan. Salamat at pinahalagahan mo pa rin ako. Chelsea. Ano ba yan? Huwag na nating pag-usapan yan. Tayo. Magkapatid habang buhay. Magkapatid habang buhay. Mga tropa. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo. Huwag na ninyong ituloy ang dati ninyong trabaho, sumama kayo sa akin. Totoo yan. Totoo. Sige Kuya Heng, susunod kami sa'yo. Walang atrasan, kahit maubos ang pera namin, sasama kami sa'yo. Usapang lalaki to, tara, tagay. Tara. Tagay. Magtatagumpay ako sa negosyo. Ito ang taong gusto ko mula noong high school hanggang ngayon. Parang bata pa rin. Dahan-dahan. Kagabi, Ginulo mo ako buong gabi. Kailangan kong matulog ngayon. Turuan kita ng mga teknik, isang bises lang sa isang gabi. gagawa na ako ng almusal mo. Gising ka na? Tara, kain na. Ito lahat ay ginawa mo. Ang saganang handa. Salamat, Liheng. Walang anuman. Noong mag-isa pa ako mismo ang naghahanda ng almusal. Hay nako, ang tigas ng ulo mo. Di mo masabing para sa akin lang ito. Ako, Talagang matigas ang ulo mo. Di mo masabing espesyal para sa akin. Ako. Sige na, biro lang. Ano ang plano mo ngayon? balak kong magnegosyo kasama ang mga tropa. Yes, Seth, suportado kita. Kain na tayo.
Kailan mo balak magpakasal? Magpakasal. Hindi mo ba ako papakasalan? Siyempre naman. Pupuntahan ko na ang mga magulang mo para humingi ng kamay mo. Talaga? Naman. Maghahanda na ako agad. Visit. Konti na lang. Mapapasakamay ko na ang lingru. Hoy, ano na ang nalaman Montag? Su, 3 bisis ko nang tiningnan. Talagang walang makitang background kay Lingheng. Siguro isa siyang nakatagong bigatin. O kaya naman biglang yaman. Mga walang kwenta. Anong bigotten? May makakapantay ba sa pamilya namin? Liheng, hindi lang ang Ling Group ang babawiin ko. Ipapakita ko rin sa iyo kung paano ako lalapitan. Ni Ling Chu Chu. Xu, bakit ka nandito? Kahit hindi ako pinayagan noong huli. Basta hindi pa ikakasal si Chuchu. Dapat bigyan ako ng pagkakataon ng tiyo. Naghanda ako ng munting regalo para sa inyo. Gava ni Kibaishi. Ang galante talaga ni Tsu. Kita Montag agad na. Enga piling upa. Magaling ang mata ni tita. Mga koleksyon ito ng pamilya namin. Na napakatagal nang itinatago. Napakahalaga. Talagang kilalang pamilya ang Tsu. Huwag lang masyadong awayin. Tito, tita, ang kasal namin ni Chachu. Pwede bang pag-isipan ninyo ulit? Chu, ang kasal na ito. Kailangan ng pahintulot ni Chachu. Oo nga. Siyempre, hihingi ako ng payo kay Chachu. Nalilinlang lang si Chuchu. Malapit na siyang magising at ako lang ang perpektong kapartner para sa kanya. Ako ang pinakamahusay na kapartner niya. Ito, Tito, Lingheng, talagang hindi ka nawawala. Ano ang ginagawa mo rito sa bahay ng mga Ling? siyempre, para mag-propose. Ikaw, nag-isa ka at walang dala, tapos magpopropose ka? Paano ako pupunta ng walang dala? Nasaan ang iyong dowry? Kung wala kang maipapakita, huwag mo nang ipakita. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ano ang dala kao? Ito ay likha ni Kibaishi. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 1 bilyon. Ang lolo kao. May isang pribadong museo na walang katulad sa buong bansa. Talagang mayaman ang pamilya mula sa Beijing. Puno ng kayamanan. Natukoy na nagsisinungaling si Tsuyuan sa host. Ibinigay sa host ang isang pribadong museo. Pribadong museo. Gaano karaming mga kayamanan ang nasa loob nito? Magpatuloy ka sa pagsisinungaling. Probinsyano. Hindi mo naunawaan ang bigat ng pamilya mula sa Beijing. Ang gawaing ito ay gawa sa pinakamahusay na puting jede. Ang timbang nito ay mga 3 kilo. Mayroon kaming minahan ng puting jede sa hotan. Natukoy na nagsisinungaling si Tsuyuan sa host. Ibinigay sa host ang isang minahan ng puting jed. Bigla akong naging may-ari ng minahan. Masyadong mapagbigay si Jitsu. Hindi ko alam kung ano ang handa ni Liheng. Magpropose sa pamilya Ling. Tamang-tama, nagpakita si Tsuyuan ng halimbawa. Hindi dapat masyadong mababa ang standard. Siyempre, hindi ako pupunta ng walang dala. Hoy Xiaozao, dalhin mo agad ang lahat ng pinakamahusay na Chinese paintings na koleksyon ko. 10 piraso bawat uri at ang pinakamalaking puting jade na bato sa minahan. Ang pinakamahusay at pinakamalaking puting jade na bato. Magdala ng 1 tonelada. 10 piraso bawat uri ng pinakamahusay na Chinese paintings. 1 toneladang puting jade. Wow, ang dalawang ito lang. Ang halaga ay higit sa 1 bilyon. Mukhang nag-order ka ng mga peke. Akala mo ba lahat ay tulad mo? Nagdadala ng mga peke at nagyayabang. Handa ka bang ipakita sa tiyuhin mo ang mga landscape painting na ito? Totoo ba talaga ito o peke? Matagal na nahumaling ang matandang ito sa landscape painting. Mga peke ito. Malamang sa isang tingin pa lang ay malalaman na niya. Lingheng, huwag kang magsalita ng walang basehan. Siyempre, lahat ng ito ay tunay. Kung gayon, buksan mo at ipakita mo sa akin. Tiyuhin. Kung bubuksan sa labas, baka masira ang mga mahalagang ito. Talaga? Xu? Hindi Montag ako niloloko, DIBA? Tiyuhin. Ang dala ko ay mga tunay na obra maestra. Maaari ninyong tingnan ng mabuti.
Bukod pa rito, handa rin akong mag-invest ng 5 bilyon sa Ling Group. Wow, ang yaman Montag pala, directly. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang galing na manugang kong ito. 5 bilyon ulit? Parang pera lang niya ay gawa sa papel. Pasensya na. Hindi ko alam na ganun pala kasama si Zhao Jiang, na gustong saktan tayo. Okay lang. Naloko tayong lahat ni Zhujiang. Oo nga pala, kamusta na kayo ni Liheng? Anong Liheng? Ano ang nangyari? Si Leheng ay kaklas namin noong high school. Kaklase nung high school. Ah, parang may ganun nga. Anong nangyari ngayon? Noong huling reunion, Si Zhujiang natreda. nagplano kaming saktan, pero sumaklolo si Leheng at tinalo silang lahat para kay Chocho. Diretso siyang pumunta sa kanilang lugar. Noon pa kami umalis, kaya hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos. Malamang nagkabalikan na sila. Huwag kang magsalita na walang basihan. Kumusta na kayo ngayon? Nakipagtalik na ba kayo? Kumusta na kayo ngayon? Nakipagtalik na ba kayo? Mukhang nahulog na si Chocho. Wow. Huwag kayong mag-overreact. Ma, ano nang nangyari? Dumating si Leheng para humingi ng kamay mo. Pamamanhikan talagang pumunta siya sa bahay namin para magpamamanhikan. Pamamanhikan. Chuchu, buksan Montag ang speakerphone. Pakinggan naman namin, Chocho, pakiusap. Hanapin si Leheng. Nagbigay siya ng dote na nakakahalaga ng 10 bilyon. Nag-invest pa siya ng 50 bilyon sa aming pamilya. Papayag ka ba? Ano? 10 bilyon. Nak. 15 bilyon. Ito si Leheng. Noong high school, hindi pa siya mahirap lang. Paano gayon? Nakakapagbigay ng 15 bilyon. Siyempre, papayag ako kahit walang dote. Pakakasalan ko siya. Inga, dapat lang, lalo na't kaya niya magdamagan. Na 70% ng lalaki ay hindi kayang gawin. Tama. Narinig nyo na. AMEA, Chu, lumayas ka na kasama ang peking alahas mo. Sino ba talaga itong si Liheng? Baka tunay na hidden boss? Mali ako kay Leheng, hindi ko inasahan. Na ganito kakabuti kay Chuchu. Wala. Nun, mali kami, peron gayon. Parang si Chuchu na ang. Hindi karapat-dapat kay Liheng. Anong hindi karapat-dapat? Para sa akin, si Leheng at si Chocho ay talagang bagay na bagay. Oo nga. Tara Leheng, pasok ka, ipapakilala kita sa tatay mo. Hindi, sa ama mo, para magtimpla ng tsaa para sa iyo. Marami siyang itinatagong premium na tsaa, na kahit ako ay hindi pinapainom. Ama na agad ang tawag. Ay, sa apa ba? Kunin mo na lang yung alak. Nadala ka o galing abroad. Liheng, tayong dalawa, lalasingan natin ito. Siege. Tara na. Mukhang hindi na ako makakauwi. Bosu, ako ang assistant mo dito sa bansa. Para sunduin ka sa airport. May balita na ba kay Chuchu? Meron, pero hindi maganda. Sabihin Montag. ZMS, Chuchu ay. Malapit nang ikasal kay Tsuyuan ng pamilyang Chu. Xuyuan. Karapat-dapat ba? Yon? Saan galing ang balita? Noong nakaraang panahon. Puno ng balita sa internet, pero nitong mga nakaraang araw. Nawala na ang init dahil sa ibang mga pangyayari. Si Tsuyuan, yung umaasa lang sa tatay niya. Puntahan natin ang pamilya Ling. Uminom na ng walang ulam. Chuchu, nakauwi ka na. Halika kilalanin mo ang iyong nobyo. Magaling uminom, tong batang, tu. Ang dami. Hindi pa rin siya nalalasing. Puno na ako sa pag-inom, hindi na kaya. Tito. Hilo na ako. Hindi rin pala magaling uminom, tong batang, tu. Tawagin mong papa. Papa. Ikaw, dalhin mo na siya pahinga.
Pagkagising nila, tuloy pa rin ang inuman. Tuloy ang inuman. Saan dadalhin? Siyempre sa kwarto mo. Hindi naman sa kwarto naming mag-asawa. Sige na. Tara na. Hala, tuloy ang inuman. Tuloy-tuloy ang inuman. Punuin mo. Tuloy lang. Dahan-dahan. Hindi ka lasing. Siyempre, hindi ako nalalasing. Ang yabang mo. Halik. Tito Ling. Hinahanap ko si Tito Ling, papasukin niyo ako. AKO-SI Jingyan. Ikaw, Tito Ling, AKO-SI Jingyan. Ay Jingyan, pasok ka. Upuan Montag. Naku, Yingyan. Isang dekada na tayong hindi nakita. Bakit bigla ka na lang umuwi? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ito Ling, 11 taon na. Biglaan lang ang assignment ng kumpanya, kakalapag ko lang ng eroplano. Sige, pero bakit bigla ka na lang dito? Hinahanap ko si Chachu. Naalala ko noong bata pa kayo. Ayong dalawa ang pinakamalapit. Narinig ka o. Magpapakasal si Chachu kay Tsuyuan ng pamilya Tsu. Naku Yingyan, San Montag naman narinig yan? Walang ganun, pero patuloy na iniulat ng media ang tungkol dito. Sigurado ka? Hindi mo ba alam ang media? Puro tsismis lang ang alam. Paano magpapakasal ang anak namin? Ay Tsuyan na walang kwenta? Ang boyfriend ni Chuchu ay. Anong ginagawa mo dito? Sabihin mo. Anong pakay mo sa bahay namin? Wala lang, narinig ko. Magpapakasal ka kay Tsuyuan ng pamilya Su. Magpakasal sa kanya? Impossible. Actually, may isa pa akong dahilan kung bakit ako umuwi. Iyon ay, para ipakasal kita sa akin. Pakasalan ka? Impossible. Yingyan. May fiancé na si Chuchu. Zeno? Zia ay. Kahit sino pa yan, ngayong bumalik na ako, dapat siya na ang umalis. Ako lang ang makakapagbigay ng kaligayahan ni Chuchu. Sino nagsabi? Zeno ka? Ako ang fiance ni Chachu. Si Chachu ay. Siya ang childhood friend kong si Sujin yan. Kakauwi lang galing abroad. Sujiang Suyuan at itong si Sujinyan. Bakit puro galing abroad ang mga to? Kung talagang mahal Montag si Chuchu, dapat alam mong ako lang. Ang karapat dapat kay Chachu. Ako lang ang makakapagbigay ng kaligayahan niya. Ano ba ang credentials mo? Graduate ako ng Harvard Business School at ngayon ay CE ako ng pinakamalaking conglomerate sa mundo, ang Rothschild Group, at may 0% akong shares sa kumpanya. Ang net worth ko ay katumbas ng 10 tsuyuan. Gets mo? Parang nakakabilib. Napansin na nagsisinungaling si Sujin yan sa'yo. Binigyan ka ng 0% shares sa Rothschild Group. Nagsisinungaling pala. So, basura si Tsuyuan, ikaw ay 10 beses na basura. Hindi ka pa rin ba basura? Ikaf. Chuchu, nangako ka sa akin. Na kapag tumanda na tayo, pakasalan mo na ako. Biro lang yun noon ang bata tayo. Bakit mo siniseryoso? Sige na, sige na. Ito SI Jingyan a. Ang kasal ni na Laiheng at Chachu ay desidido na, huwag mo nang patulan. Ang biro noong bata pa tayo. Kakababa mo lang ng eroplano. Lete na at pagod ka na, umuwi ka na't magpahinga. Umuwi ka na. Liheng ha? Hintayin Montag ako. Tungkol sa nangyari kahapon, kailangan kong magpaliwanag sa'yo.
Hindi na kailangan. Alam ko na. Sa tingin ko kailangan pa rin linawin. Ako at si Sujin yan. Magkakasama lang noon ng bata kami. Kung hindi siya umuwi ngayon, sa tingin ko, hindi na kami magkikita pa ulit. Liheng, ikaw lang. Ang nasa puso ko. Wow, parang may kirot sa puso. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Ayoko, ang ganda-ganda niya. Kamusta? Pwede ba kitang i-sa WeChat? Pasensya na, ikakasal na ako. Alam ka o, kaya pwede bang maging boyfriend kita? Pasensya na. Ah, Hindi ko inakala. Ang lakas ng appeal mo ah. Hindi naman. Pugi, at muntag naman ako sa WeChat. Kuya, at mo ako. Ito ang number ko, QQ, Twitter. Pati landline namin sa bahay. Ako ang prinsip na gusto ng lahat. Pasensya na. May gusto na akong tao. Pasensya na. Ang lakas ng love life mo ah. Chochu, hindi ko naman ginusto to. Tara, sa civil registry na tayo. Ha? Chochu, parang biglaan naman to. Ayaw mo bang pakasalan ako? Panong ayaw? Pangarap kong pakasalan ka. Eh di tara na. CJ, Mula ngayon, mag-asawa na tayo. Dapat maging mabuting asawa ka ha. walang problema. Ngayon, tawagin mo akong asawa. Nakakakahiya naman kung marinig ng iba. Ano naman doon? Legal na tayong mag-asawa ngayon. Honey, Ano? Hindi ko narinig. honey, okay na ba to? Mahal kong asawa. Bigay mo iyong phone. Bakit ka nagpipicture? Alaynan. Gago, uwi na tayo. Uwi san? It said, sa kanya-kanyang bahay. Hoy Chochu, kakauwi ko lang. Ano yon? Magpadala ka agad ng screenshot ng iyong bilog ng mga kaibigan. CJ. Baka puro sarcastic na comments naman yan. Mga to talaga. Hoy, Chuchu, ang sama muntag naman. Kakapakasal lang nyo, ngayon kinasal na kayo. syempre, pag nakagat mo na, kinain mo na agad. Ikaw nakagat mo na, single pa rin kami dito. Ay sige na, may tawag si Nianan. Hello, Hoy Chuchu, itong weekend na, tu. Papuntahin mo sila Heng sa girls' night natin. Gusto naming makilala yung lalaking pinakasalan ng ating dalaga. Anong klaseng lalaki ba to? Warning ha, kung hindi siya pumasa sa amin, maghiwalay na kayo agad. wala kayong pakialam. Usapang tapos na yan. Anong girls' night? Okay lang ba na sumama ko? Syempre okay lang. Pero mag-ingat ka. Marami kang kalaban ngayon. Eh kasi pinakasalan mo yung napakagandang tulad ko. Salamat, mahal. Suyuan. Tignan mo sila, mukha bang real estate agent? Nga, sinabi ko na nga sa kanila na huwag magsuot. Ayaw nila, sabi nila importante yung pupuntahan. Kaya nag-formal attire sila. Oy. Huwag kang magsalita ng tapos.
Kahapong ikaf-pian ga nagsugis na magsuot ng gikot. Anong ako? Konting payo lang yon, ikaf. Tama na. Mag-away kayo sa bahay. Makinig muna kayo kay Heng. Na pala mga bro. Di ba sabi ko nung nakaraan, isasama ko kayo sa negosyo? Mas maaga mas maganda to, huwag natin patagalin. Simulan na natin ngayon, okay? Siege. Tapos ano? Ipapasama ko kayo sa mga top experts sa industry. Gawin nating successful sa negosyo, deal. Salamat Heng bro, isabay mo kami sa sukses mo. Si Sujin yan, bakit niya ako in-add? Congrats. Sana magtagal kayo ni Chuchu. Relax ka lang bro. Hindi na ako makikilam kay Chuchu. Anong kalokohan to? Salamat. Ito yung group ng mga taga-Lincheng. Puro mga anak mayaman ang members. Pwede kang sumali dito Heng bro. CJ, Si Leheng na to, sumali na sa group. Ito yung ni Chuchu na si Leheng. Zino ba si Leheng? Anong karapatan niya? Mas mayaman ka ba sa akin gu ofushe? Ang yayabang ninyong mga prinsip. Talagang prinsip kayo, no? Okay dinong real estate, kay Sunset Industry. Malaki profit, pero hindi, baguhan pa tayo. Dapat emerging industries ang piliin. Tama si Wang Chao, piliin ang emerging industries. At hindi lang madaling pasukin. May government support pa, tulad ing new energy vehicles. Sobrang booming na yon. Malaki ang growth potential. mga bro, go lang kayo. Ako bahala sa funding, relax lang. Detested. Sigo Fushenak Post. Reward. Italian Vineyard Para SIO. Italian Vineyard si Gofushaw. Meron akong vineyard sa Italy. Gusto nyo ba mag-party sa vineyard? Tingnan natin kung sino talaga si Leheng. Ang layo ng Italy, meron akong water villa sa Lincheng. Doon na lang tayo. Detected. See Loki Prince Nagboast. Reward. Water Villa Para SIO. Interesting. Salamat sa dalawang bro, pero boring yang mga lugar na yan. Meron akong luxury yacht is up here. Doon na lang tayo mag-party. Detested. Sigo Fushenak Post. Ibinigay ko sa iyo ang isang luxury cruise ship. Salamat kuya. Hindi pa ako nakakasakay ng eroplano. Sino kaya sa inyo ang may private jet? Marami akong private jet. Sabihin mo lang kung kailan mo gagamitin. Na-detect na si MR Milu ay nagbobolahan sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang 5 private jet. Ano ba yan Kuya Heng? Nagdadalawang isip ka ba sa araw? Katarant aduhan. Malamang kausap niya si ate, oh. Oy pere, meron pa bang grupo na ganito? Gusto ko makilala ang mas maraming bigatin. Kaibigan Montag? Paano ako makakaroon ng ganitong kaibigang hama? Siguro bantay lang yan ng iba. Bakit mo pinapansin? Tana, pasok tayo. Ikaw si Leheng, di ba? Kilala mo ako? Ako si Guo Fushao. Young may cruise ship SA Pier. Ah, si Gofushaw pala. Oo, Kailan mo pwede ipahiram yung cruise ship mo? sa susunod na araw, ginagamit pa ng tatay ko ngayon. Ikaw ba ang boyfriend ng anak ni Ling? Hindi. Asawa ko siya. Ikaf? Mukha kang hamak, hindi ko alam kung anong ginawa mo. Para maluko si Chuchu. Huwag mo na kaming pakialaman. Kilala ko ang mga tulad mo, galing sa laylayan. Tapos nagpapanggap lang. Gusto mong magpakasal sa mayaman para maging palamunin. Mabait lang SI Chuchu. Kaya hindi niya nakikita ang tunay mong ugali. Pero huwag kang mag-akala na makakapagpanggap ka habang buhay. Hindi ganun kadaling makisama sa aming grupo. Umalis ka na sa tabi ni Chachu. Tama sila sa aming grupo. Hindi ka basta-basta tatanggapin. Anong grupo? Grupo ng mga bolero siguro. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kung magbobolahan kayo, lumayo kayo. Para tahimik ako. Ano ba yan? Nagpapanggap ka pa. Kung wala si Ling Chachu na sumasaklolo sa iyo. Wala kang kwenta, pare. Mas mabuti pang, huwag kang umasa. Hindi madaling makuha ang anak ni Ling.
Hindi ganoon kadaling suyuin ang anak ni Ling. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanya. Alis na tayo. Mukhang madaling lokohin ang mga taong ito. Hindi ko matiis na hindi sila lokohin. Gufu Xiao, narinig ko na mayroon kang isang luxury cruise ship. Ano ba ang balak Montag? Wala, gusto ko lang sabihin na nasa Italy ako. Mayroon akong vineyard at isa ring cruise ship. At 5 private jet. Ang galing mo magyabang ay. Bakit hindi mo sabihin na may airport ka rin? Sino ba ang hindi marunong magyabang? Ako nga, may zihiwan ako. Nasa gitna ng Beijing. Napansin ng sistema na nagmamayabang ang rich kid sa'yo, kaya binigyan ka ng sistema ng isang sihiwan sa Beijing. Sabi ko nga, mayroon din akong building sa 57 TA Street ng New York. Napansin ng sistema na nagmamayabang ang rich kid sa'yo, kaya binigyan ka ng isang building sa 57 TA Street ng New York. Si Hiwan sa Beijing, building sa 57 Ying Street ng New York. Hindi ba't bilyon-bilyon ang halaga nito? Bilis, umalis na tayo. Hindi tayo magkakasundo. MGA boss, interesado ba kayo sa new energy vehicles? Interesado ba kayo? New energy vehicles. Networking scam ito. Tana, umalis na tayo. Kung hindi ka alis, ay report kita sa pagpasok ng walang pahintulo. Ako si Jens Hongkian. Nega Research AKO in New Energy Vehicles. Mas professional kaysa sa lahat ng kumpanya sa merkado. Ngayon, nakapag-develop ang kumpanya ng isang new energy vehicle na mas advanced kaysa sa merkado. Kailangan lang ng 0 bilyon. Pa sa produksyon at marketing. Li Heng, mas magaling pa ito sa'yo sa pagyayabang ay. Walang response ang sistema, ibig sabihin may talaga ito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 0 bilyon? Wala akong oras sa'yo ngayon, umalis ka na. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Maaring triplihin nito ang inyong net worth. Kailangan lang ng 0 bilyon. Paalisin niyo siya. Hindi ba't wala kayong 0 bilyon? Ano ba ang ibig mong sabihin? Meron ka ba? Mukhang hirap ka nga sa 100 pesos eh. Ano ang pangalan ng kumpanya mo? Linxiang Heavy Research Technology Co. Limited. Sige, sandali lang, tatawag ako. Pare, makinig ka sa akin. Yung tao kanina, puro yabang lang, walang kakayahan. Mas mabuting humanap ka na lang ng iba. Huwag mong sayangin ang oras mo dito. Ito. Naniniwala ako sa'yo. Ang 10 bilyon na ito. Sinalihan ko. Liheng, kaya mo bang maglabas ng 10 bilyon? Gusto mo namang manguha ng walang puhunan. Kung kaya mong ilabas ang 10 bilyon na ito, magtatanggal ako ng damit sa harap ng lahat. Hoy pere, yang katawan mo gusto pang mag-strip. Sino ba ang gusto mong masuka? Interesado talaga ako sa proyektong ito. Pwede tayong mag-sign ng kontrata ngayon, mabilis lang ang pera. Boss Lee, kung hindi dumating ang pondo pagkatapos mag-sign, breach of contract yan. Babayaran mo ng hindi bababa sa 2 milyon. Gets ko na. Tara, mag-sign na tayo. Halos 1 taon ng walang investment, sugal na to. Tara. Itong si Liheng, talagang sobrang tanga. Sabi niyo, yung mga nasa research ngayon, wala na bang utak? Par, sabihin ko sa'yo, itong si Liheng. Ni eroplano di ba nasasakyan? Saan naman kukuha na 10 bilyon? Ni 10 bilyong Joss Pepper. Di niya kayang bilhin. Ako, tatawag lang ako. Laushang, tingnan mo kung may 10 bilyon na. Sa account ng kumpanya natin. Nang ang garap ka, paano mangyayari yun? Ako, heto, ilang zero ba? To. Boss Jen, ilang zero ang 10 bilyon? 10 yun, 10 bilyon. Boss Jen, saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Baka hidden big boss ka pala? Bababa na ako. Boss Lee, ang 10 bilyon mo. Nasa kumpanya account ko na, ayusin ko na agad ang kumpanya. Mag-overtime para matapos ang unang prototype. Magandang partnership ito. Naku. Itong si Liheng, siguradong hidden big boss. Nagmayabang pa ako sa harap niya. Patay na ako. Naglabas talaga ng 10 bilyon si Liheng. Ito, wetchat ng tropa ko. Kung may kailangan ka, direktang makipag-ugnayan ka sa kanya. Gets ka na Boss Lee. Pero gusto ko, umuwi na agad ako sa kumpanya. Siguradong nagkakagulo na ang opisina ngayon. Sige, umuwi ka na agad. Kung may problema sa pondo, sabihin mo lang sa akin. Sobra na, siguradong sobra na. CJ.
Hoy Kuya Heng, Kuya Heng, Kuya Heng. Upo ka na, upo ka na. Kuya Heng, dito ka sa tabi ko. Dito sa tabi ko. Kuya Heng. Sige na nga, mag-ikot muna ako doon. Oy, Li Heng. Anong ginagawa mo diyan? Ang boring dito, naghihintay lang ako kay Chachu. Fushao, yung collaboration natin last time, ang ganda ng resulta. Terra shot. Hindi na. May sakit ako. Hindi pwede uminom ng alak. Young Master Song. May sasabihin akong magandang balita. Dahil sa recommendation ko, nagdesisyon ang Apple na makipag-deep collaboration sa inyong pamilya Song. Kuya Ying Yan, shot tayo, tahimik lang tayo. Li Heng. Halikan ka, usap tayo. Ito yung mga young masters na mga prominenteng pamilya sa Lincheng. Ipapakilala kita sa kanila. CJ, Ako. gusto ko rin makilala ang mga ganitong malalaking tao. Hindi na. Kilala na namin si Kuya Heng, kilala na. Kuya Heng ang tawag mo sa kanya? Fushao, huwag kang masyadong humble. Tulad ni Li Heng na walang gaanong kakayahan. Kung hindi dahil kay Chuchu, wala siyang karapatang tumayo sa harap namin. Hindi mo ba sinabi na may sakit ka? Ay, nasanay lang ako, nasanay lang. Ano ba ayan? Laiheng, hindi ko sinasabing masama ka. Bilisan mo nga, lagyan mo ng alak yung dalawa. Sige, ayos lang. Yang simpleng bagay na yan, kami na bahala Kuya Heng. Tignan mo, hindi naman ayaw ko. Bakit kayo ganyan kabigay ngayon kay Li Heng? Sumakay lang naman siya kay Ling Chuchu. Hindi ba natin napag-usapan dati na magtutulungan tayo para ihiwalay sila? Wala akong sinabing ganyan. Suying yan, huwag Montag akong idamay ha. Tama yan. Palagi kong inaasam na si Kuya Heng at si Miss Chuchu ay magiging masaya habang buhay. Paano natin maisipang paghiwalayin sila? Nagtatrama ka BASA akin? Anong meron siya para maging karapat-dapat kay Chachu? Ni hindi siya katumbas ng kuko ng paa ko. So sa tingin nyo ba lahat? Hindi ako karapat-dapat kay Chachu. Kaya ba sa tingin nyo? Hindi ako karapat-dapat kay Chachu. Siyempre naman, Ling Chuchu. Bugtong na anak ng pinakamayaman sa Lincheng. Maganda, mabait pa. Ikaf naman, isa ka lang. Walang pangalang tauhan, wala kang pinag-aralan. Walang kakayahan, saan ka naman karapat-dapat sa kanya? Walang kakayahan pero kayang gumastos ng 10 bilyon? Anong 10 bilyon? Ay naku. Sa totoo lang. Bago ang reunion ng mga kaklase. Akala ko rin, hindi ako karapat-dapat kay Chachu. Parang bituin sa langit si Chachu noon. Pero nalaman ko, si Chachu isa lang siyang ordinaryong babae, kailangan din niya ng magmamahal at mag-aalaga. Kahit anong gawin niyo sa kanya. Handang-handang mahalin at protektahan ko siya. Kung gusto niyang manood ng sunset sa buwan, gagawin ko ang lahat para magawa yon. Ang ganda ng salita mo. Paano mo siya poprotektahan? Sunset sa buwan? May pera ka bang dalhin siya sa San Francisco para manood ng sunset? Meron talaga. Si Hengye, kaya niya talaga. Dalhin si Chachu sa buwan. Anong ibig mong sabihin? Ay naku. Kanina lang, si Hengye, nag-invest ng 10 bilyon sa new energy vehicles. Ano? 10 bilyon? Sa new energy vehicles? Li Heng, 10 bilyon ang ininvest mo. SA new energy vehicles? Emga tanga talaga kayo. Ang hirap-hirap ng competition sa new energy ngayon. Sino bang gugustuhing makipag-agawan sa mga malalaking negosyo? Gusto mo bang mamatay? SA tingin ka o. Drama lang, tuniliheng para magpataas ng sariling halaga. Huwag yo kalimutan. Ang pagpapakumbaba ni Li Heng sa group chat. Tama SI Jingyangi. Kanina ka lang nanghiram ng yak sa kin. Saan mo nakuha ang 10 bilyon? Guo Fushe, tanga ka talaga. Medyo kilala ko si Chen Zhongyan. Talagang nag-aal siya ng new energy, sabi mo. Nakahanap si Hengji ng taong ito, pa magdrama sa atin. Ang tanga-tanga ka o. Posible ba? Naglakas loob si Li Heng na humiram ng 10 bilyon mula sa pamilya Ling. Suying yan. Nasaan na ang talino mo noong estudyante ka pa? Kahit ang pamilya Ling, hindi basta-basta makakapaglabas ng 10 bilyon. At narinig naming mabuti,
Yung 10 bilyon. Talagang dumating na. SA Company account ni Chen Songyan. Karapat-dapat ba kay Chachu? Parang hindi naman kayo ang masusunod. Si Chachu lang ang may say dyan. Tama si Fushe. Para sa akin, bagay na bagay si Kuya Heng at Chachu. Parang langit at lupa ang pinagtagpo. Isang divata. At isang makisig na lalaki, perpektong tambalan. Nais ko ring batiin si Kuya Heng at si Binibini Chachu. Sana'y mapakailanman ang pagmamahalan. Magkasama hanggang pagtanda, puno ng ligaya. Tama na, tama na. Naubos mo na lahat ng magagandang salita sa buhay mo. Kuya Jinyan, huwag ka nang malungkot. Hindi ka talo kay Kuya Heng. Sa totoo lang, sa Bonglin City, wala ni isang makakapantay sa ating Kuya Heng. Si Kuya Heng, mayaman at may tapong. Walang takot, yung 10 bilyon kaya niyang ilabas agad. Talagang nakakabilib. May balibalita dati, Zixu NG Beijing Circle. Nanliligaw din kay Ling Chuchu. Sa tingin mo, sino mas magaling sa kanila ni Kuya Heng? Zixu Yuan? Walang kwenta yun, umaasa lang sa tatay. Yung walang kwentang yun. Ngayon hindi na makakaisip pa kay Chachu. Parang sinasabi ni Kuya Heng na napagbuhatan na niya ng kamay si Tsuyuan. Kuya, kwentuhan montag naman kami. Yang Zixuyuan. Ang dami na niyang ginawang masama sa amin. Huwag na, hindi na mahalaga. Wala na akong sasabihin pa. May narinig ako, may nagdala ng 15 bilyon. Bilang dowry sa pamilya Ling. Hindi kaya ikaw yun? Sia Yun Diba Yun Yun, tingnan Montag. Ganyan ba itsura ni Liheng? Medyo. Mukhang Photoshop lang yan. Hindi naman. Sakto lang naman. Pero hindi pa rin karapat-dapat kay Chachu. Bakit naman hindi karapat-dapat? Ayon hindi pa nga kayo nagkakatuluyan, pinagtatanggol mo na. Kapag nagkatuluyan sila, grabe na yan, Chachu. Huwag masyadong mabait sa lalaki, kailangan paminsan-minsan latiguhin. Latiguhin? Mukhang sanay ka sa pagiging reyna Tandaan Montag. Ang layunin natin ngayon ay hindi mang-asar sa mga mayamang wala namang kwenta, para subukan si Leheng. At siguraduhin karapat-dapat siya para kay Chachu. SA Toto lang. Mabait naman si Leheng noong high school. Nagbabago ang lalaki, ang tagal na nun. Sino ba ang nakakaalam kung ano na siya ngayon? Hoy, huwag kayong masyadong magmalabis. Ano man ang balak ninyo, kapag ako na ang kumilos, mabubuko ko agad. Brother Hung, ang galing mo talaga, 15 bilyon na dowry kayang ibigay. Talagang huwaran ka. Yang Zixuyuan na walang kwenta. Pati siya mapapaamo sa kin. Oo. Ikaw ang pinakamahusay. Brother Heng, sabihin mo ka sa amin tungkol dito. Tungkol sa mga nagawa mo. Tuloy po kayo sa loob. Chuchu. Nandiyan ka na. Zenoka? Huwag kang humarang sa daan. Yuan King, ilang taon lang, di tayo nakita. Di mo na ako kilala? Di ko malala kung sino ka. Sabihin mo na. Siya si Sujin yan. Kakagaling lang sa abroad. Chachu, siya ang tunay na para sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Tama si Ate King. Naalala ko noong bata pa kayo, may kasunduan ba kayo? Anong kasunduan? Bata pa tayo noon, biro lang yon. Walang seryosohan. SA Toto lang. Ang ganda ng itsura ni Jinyan at graduate pa sa abroad. Mas bagay talaga kay Chachu kaysa kay Leheng. Sang-ayon ako. Kahit paano. Si Chachu naman ay anak ng pinakamayaman sa Lincheng. Si Liheng, mayaman ga pero walang panggalan. Sa aspetong yon, talagang di kayang pantayan ni Sujin yan. Brother Heng, gagawin ko ito para sa iyo ngayon. Ako na ang magtuturo kay Duan King na yan. Huwag muna, tingnan muna natin ang sasabihin nila. Kung ganun kaganda, bakit di ninyo kunin? Hindi naman sa ayaw namin. Si Sujin yan lang ang gusto sa'yo. Tama. Tingnan mo ang mga mata niya. Nakatingin lang sa'yo. Chuchu, ikaf lang ang nasa puso ko. Si Chachu ay kinasal na at nagparehistro. Anong kabaliwan ang ginagawa mo dito? Ang pagpapakasal at pagparehistro ay sandali lang na desisyon ni Chuchu. Ipapakita ng panahon na ako ang pinakamabuting pagpipilian para sa kanya. Ipapakita lang ng panahon na kami ni Chachu. Ilang anak kaya ang magkakaroon? Junjun, ano ba ang sinasabi mo? Mas magaling pa ang babaeng yun kaysa kay Duan King. Gusto ko. Kaklase ko yan noong high school. Gusto mo bang ipakilala kita sa kanya?
Sa Heng, sigurado ako. Mas tapat pa ako SIO. Sige na, puntahan na natin ang tunay na tao. Ikaw ba ang kasintahan ni Chochu? Kapag nakita mo ang mga tusinaduan king, maghanda ka na lang sa kahihiyan. Bakit parang lalo kong nagugustuhan tong taong to? Ayoko na, hindi ko na mapigilan. Ano ba ang nasa isip ko? Nian an, ikaf na. Ikaf ba si Li Heng? Pwede ba tayong magka-wechat? Ikaf ba si Li Heng? Pwede ba tayong magka-wechat? Ano ba yan? Girl. Si Li Heng. Ang gwapo mo ngayon. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ito ba ang sinasabi ninyong pagsubok? Chuchu, ito ay beauty trap, beauty trap. Ano ba ang ginagawa ng mga babaeng to? Ziduan King. Hindi ba't mataas ang standards niya? Ang weird, baka sobrang pugi lang talaga ni Heng. Si Li Heng. Mag-ingat ka, bigay mo na ang wechat mo sa akin. Ako rin, ako rin. Pasensya na. May gusto akong tao. Wechat lang naman. Pumayak din si Chuchu. Inga, hindi ka namin gusto. Para pakasalan ka. Bakit ko nasabi ang totoo? Ano ba ang ginagawa ninyo? Pasensya na kayong lahat. Kausapin ko muna si Chochu ng kami lang. Kahit maglakad, ang pogi pa rin. Ano ba yang ginagawa niyo, tatlo? Isang Li Heng lang, grab naman. Hindi mo naiintindihan, eh. Sabihin mo na, ano ba yan? Ano namang pagana yung binigay sa'yo ni Duan King? Sumpa ko, wala talaga. Babaero. Wala talaga. Eh bakit mo ako hinila dito? Naalala mo ba noon ng class reunion? Sinabi kong ireregalo ko sa'yo yung birthday gift. Siyempre, Hindi pa naman birthday ko, bakit ngayon mo ibibigay? kasi ngayon, yung araw na unang beses tayo nagkita. Nagkita. Unang beses nating nagkita. Hindi ba dapat September 1, first day of school? Naalala mo noong elementary sa cultural show? Ikaw yung sumayaw sa stage, ako yung nanonood. Doon pa lang naalala na kita. Pero nalaman ko lang after, anak ka pala ng mayamang Ling family. Naalala pa niya yon. Wala na akong maalala. Sige na. Tanggapin ko na. Balik na ba tayo? Tayo. Uwi na. Beses sa mga alam natin ngayon, hindi lang SA, Beijing, Italy, at New York may MGA Property, Vineyard, at Mansion SI Bosley. Shareholder PA Zia NG Maraming World, class companies. Trillions ong assets. At may foresight SI Bosley, nag-invest siya sa company ni Chen Chongyan. Pwede nating sabihin, sa mga susunod na taon, dominado ni Bosley ang renewable energy industry. Ang galing talaga ni Chochu, nakahanap ng magandang manugang. Uun ka, Tawagan Montag na si Chuchu. Para maayos na yung kasal. nagpakasal na nga ng patago. Hindi na pwedeng patago rin yung reception. Hoy, nandon ba si Chuchu SIO? Wawala po, tito. Hindi po, dad. Ayos na yan, nakapagpakasal na nga, itatago pa? Nagdesisyon na kami ni mama. Bukas na, yang reception and yo. At sige na, mag-effort din kayong dalawa. Pabilisin nyo kaming makapagkaanak ng apo. Ang bilis naman, bukas na agad. Oo, sabihan Montag si Chuchu. Ano nang nangyari? Tumawag tatay mo, bukas na raw ang kasal. Bukas? Ano pa sabi niya?
Mag-apo na raw kami agad. Galing sa GoFamily, Black Card na 3 milyon. Mula sa Fu Family, Jade Sculpture na 5 milyon. Galing SA Xu Family, 10 milyon cash. Su Jingyan NG Su Family, personal na regalo, 50 milyon cash. 50 milyon. Hindi ba siya yung balak pakasalan ni Chuchu? Sieg Sushe? Ano NG problema? Ika frin natalo ka. Nakilipat na po ang mga bagong kasal. Bilang pasasalamat kay Chairman Ling at asawa. SA Pakalaga kay Chuchu, si MR Li Heng ay nagdesisyon. Magregalo ng 30 bilyong ari-arian sa Lin Family. 50 bilyong company shares at Italian estate. Ang ganda. May private plane at luxury cruise ship pa. Lampas 100 bilyon ang kabuwang halaga. 100 bilyon. Naku. Ang laki ng handog. Buti na lang andito ka. Ako rin. Halik. Halik.